yung mga minions, mga kababayan ni Mao Diggs, tapos ni Xi Jinping, walang pahinga po. Walang pahinga sa kanilang mga propaganda. Kahit Biyernes Santo, Sabado Gloria, Easter Sunday, walang pinipili po yung mga hudas. Yung mga Judas Iscariote. Sa bagay, talagang lumalabas yan pag Semana Santa. Di ba? Bakit niya, Mr. Maravillas? Tingnan ninyo ito na mga post nito, mga nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Minions ni Xi Jinping. Palibasaan niya, Mr. Maravillas, Chinese, oh. Chinese. Tapos, second demotion naman si Mr. Sasot. Ayan po. Patama sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sigurado ito. Sabi niya, we all know a rich, bratty kid in school who is feeling matapang, not because he's matapang, but because his driver, his daddy, his sidekicks will fight his battles for him. Tapos siya relax lang, feeling cool, kala mo correct. So malinaw mga kababayan, ini hahalin tulad nitong si Crisito, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sa isang mayamang spoiled brat. Di ba? Na nagtatapang-tapangan, hindi dahil talagang siya ay matapang, kundi mga kababayan, umaasa na ipagtatanggol siya ng kanyang driver o ng kanyang daddy or kanyang sidekick, referring siguro kay Uncle Sam sa Amerika. Tapos, relax lang daw yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan mga kababayan, ang mga patama kasi napapahiya mga kababayan yung kanilang patron na si Mao Diggs na matapang lang po sa mga Filipino. Di ba? Matapang magsalita, matapang laban sa mga Filipino. Pagdating sa mga Chinese, mga kababayan, bag ang buntot ng kanilang patron na si Mao Diggs at naging instrumento pa sa pananakot sa ating mga kababayan. Tinatakot na nga tayo ng But before ko mga kababayan bigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age.
Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mix fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Ay na. Yung ating naging Pangulo, siya pa yung naging instrumento ng China para lalo tayong takutin. You see, saan ka pulutin na ganyan yung ating naging leader? Pagkatapos iinsultuin ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na malumanay magsalita, very humble, pero firm po siya sa kanyang paninindigan to defend the sovereignty, to defend our country, defend our Filipino people, and never give in, mga kababayan, sa pananakot, agresyon ng China. Napapaya kasi kayo. Kasi ngayon lumalabas ang totoong maisog. Tama pa? Huwag kami mga minions ng Fenta Kingdom. Hindi ninyo kami madadala sa ganyang mga pasaring ninyo. Di ba? Ito kasi yung leader ninyo. Sino naman niya, Mr. Marvillas, ang gumawa niya? Nakita ko lang po. Bakit ganyan na niya yung yung itsura niyan? Parang yung uniforme, People's Liberation Army ng China. Yung bandila, hindi na bandila ng Pilipinas. At nakasaludo pa. Yan man talaga po yung katotohanan niyan. Inamin niya, lolo na Chinese. Diba? At siya mismo yung nagsabi na pwede na niya ninyong gawin na province yung China, yung Pilipinas, province ng China. Diba? Lahat galing sa bibig niya. Kaya hindi natin masisisi yung ating mga mamamayang Filipino kung bakit gumagawa sila ng mga memes na tulad nito. Kasi ito yung exact description talaga ng pagkatao niya based sa kanyang mga aksyon at mga pananalita. Hindi man po totoo yung mga palikalik niya doon sa bandila ng Pilipinas. Di ba? Saludo siya kay Xi Jinping. Ito pa, yung naisip ng mga netizens. Mga post ito, mga kababayan, na nakita natin. Sabi diyan, pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Walang mag-aalipin, walang mga-alipin kung walang paalipin. Sabi naman ni Bonifacio, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Yan ang mga magigitig nating mga totoong bayani, mga kababayan. Di ba? Sabi naman ni General Goyo, negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka. Yan po yung pambansang bayani. Ito, pambansang may question mark. Sabi diyan, sana gawin na lang tayong probinsya ng China. Diba? Masisi ninyo yung mga... Hindi po ako may gawa niya na. Nakita ko lang po, dumaan sa aking timeline. Pero, ang tanong, tama ba yung sinasabi doon sa nakasulat? Tama po. Kasi siya yung may sabi niya. Sabi ng iba, joke lang daw. Pero yung joke po, naging totoo. Di ba? Kasi makikita po ninyo sa mga aksyon niya mismo. Ayaw niyang ipagtanggol yung ating bansa. Submissive siya, mga kababayan sa China. Ayaw manindigan. At pati yung desisyon, mga kababayan, na pabor sa atin ng UNCLOS, siya na mismo yung nagsabi na just a piece of paper daw. Wala man na niyang silbi yan. Ibasura na lang natin na niya. You see? So anong ibig sabihin? Kaya itong mga sinasabi dito po, nababasa natin. Kahit mga memes lang siya po. Ito ang totoong refleksyon ng kanyang mga ginagawa, ng kanyang pagkatao. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ano yung sinasabi niya?
Ito yung ating Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi nilang weak leader. Pero tingnan ninyo kung paano siya dumiskarte. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, over the course of these past days, I have met with and spoken to our country's national security and defense leadership. They have made their considered recommendations, and through exhaustive consultations, I have given them my directives. I have also been in constant communication with representatives of relevant allies, partners, and friends in the international community. They have offered to help us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction while ensuring peace and stability in the Indo-Pacific. I have given them our requirements, and we have been assured that they will be addressed. Over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies and instrumentalities a response and countermeasure package that is proportionate, deliberate, and reasonable in the face of the open, unabating, and illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks by agents of China, Coast Guard, and the Chinese Maritime Militia. We seek no conflict with any nation, more so nations that purport and claim to be our friends, but we will not be cowed into silence, submission, or subservience. Filipinos, do not yield. Yan ang sinasabi nila mga kababayan na weak leader. Pero tingnan ninyo kung manindigan. Tingnan ninyo ang kanyang resolve. Tulad ng ating mga magigiting na bayani. Mga totoong bayani ng ating bansa. Ano sabi ng ating national hero, mga kababayan? Walang mang-aalipin kung walang papaalipin, paaalipin. Sabi ni Bonifacio, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Sabi ni General Goyo, negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka. Sabi ni Mao Diggs, sana gawin na lang tayo probinsya ng China. Sino ang totoong bayani at may totoong pagmamahal at maisog na leader ng ating bansa? Sino? Tapos magpo-post ng ganon si Crisitio. Naintindihan natin kasi napili mo nga, Cho. Di ba? Maniwala kayo sa mga ganyang tao. Pag naniwala kayo sa mga ganyang tao, pamilya na rin po kayo ni Judas. Mga Iscariote, mga kababayan ng ating bansa. Pero tingnan ninyo, yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, for the Easter Sunday. Sabi niya, overcome tests, mimic Christ. Pag sinabing mimic Christ, gayahin natin at sundan natin kung ano yung tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang leader po. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo po, fear not, do not be troubled, for I am with you always. Di ba? Huwag tayong matakot. Mga tao lang po sila. God is in control of everything in this world. Kaya kaming mga believers po, hindi kami natatakot sa anumang banta ng kahit anong bansa. That includes China. Isabi po sa Proverbs, mga kababayan, the horse is made ready for the day of battle, but victory rests with the Lord. Maniwala kayo po. Pag hindi pinaintulutan ng ating Panginoong Hesukristo po, walang mangyayari sa kanilang paghanda laban sa atin. Kung ano yung pinaplano nilang masama laban sa atin po, hindi man po yan mangyayari. Just believe, mga kababayan. Sayang na naging mga Kristiyano po tayo, kinikilala natin na tayo, mga Kristiyano, tapos wala man tayong tiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Di maganda sila, maganda din tayo. But victory, mga kababayan, rest in the Lord. Rest with the Lord. Yan ang napakalinaw na sinabi sa Bible.
Sa Proverbs 21:31, sinulat ni King Solomon, "The wisest man on earth," mga kababayan. Di kayo naniniwala kay King Solomon? Kaya minsan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, napakaganda po. Yan ang leader. Overcome test niya. Mimic Christ. President Ferdinand Marcos Jr. yesterday urged Filipinos to draw inspiration from the life of Jesus Christ to overcome current challenges as the world celebrates His resurrection today, Easter Sunday. Sabi niya, today we remember the fulfillment of the promise of Jesus Christ to humanity that He will rise again and deliver eternal salvation for all. He said, this auspicious occasion remind us that while faith, devotion, and sacrifice are by themselves worthy ideals to aspire for, they also yield great rewards both here on earth and the hereafter. Napakaganda ng mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Malalim. So Marcos hope. So sabi niya, let us draw inspiration from this important narrative as we overcome our personal and spiritual challenges. Marcos said he hopes Easter Sunday will inspire everyone to live a Christ-like life, particularly sharing blessings in whatever form to the poor, the sick, and the downtrodden. Finally, sabi po niya, let us unite in praying for the continued guidance of God Almighty in our collective pursuit to build the bagong Pilipinas or New Philippines that we are destined to achieve. Di ba? Focus lang po tayo sa ating agenda na pabutihin ang ating bansa. Yung mga paganda natin dito laban sa China po, it is also in place. Kailang sabi ko nga po mga kababayan, hindi man pwedeng i-discuss sa atin ng ating Pangulo yung mga detalye niyan. Kaya mga general statement lang ang mga sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi niya, malinaw doon, constantly kausap niya yung mga leaders ng mundo, our partners, just like America, Japan, Australia, European Union, na sumusuport sa atin po. At naibigay na rin natin yung mga requirements. Tingin ninyo, ano yung mga sinasabing requirements ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung pangangailangan natin so that we could have our credible defense laban po sa pagsasamantala ng China. Yun ang ibig sabihin ng our requirements. Ano yung pangangailangan natin dito para wag tayong lamunin ng China? Alam na po, siyempre, credible defense. Kaya kahit sige po yung pambubuli sa atin, hindi man po makagalaw ng basta-basta yung China po kasi takot man nilang matunaw. Gusto nilang mauwi ito sa Armageddon at na maubos po sila. Sabi ko sa inyo po, maniwala kayo, base po sa prophecy, sa Revelation, ang China po, with its 200 million armies, nakita na po ng disipulong si Saint John po, pinakita sa vision ni Saint John in the island of Patmos, pinakitang lahat kung ano yung future ng ating mundo. In the Bible, mga kababayan, Bible prophecy, China is described as the king of the East with 200 million armies. Naubos po in the Battle of Armageddon during the tribulation period that ends, mga kababayan, the human history. And after the start of the millennium reign of our Lord Jesus Christ in His second coming. Alam ba ninyo na ganon? Kaya kaming mga believers po, hindi po na never kaming mga believers nagwo-worry dito sa aggression po na ginagawa sa atin ng China. Nasusulat na po ang future ng China. Panoorin po ninyo itong preaching ni Pastor John Hagee sa YouTube, The King of the East. Ayan ba? Kita ninyo kung anong mga bansa yung magsasabong po. In the Battle of Armageddon, the four kings, the final Game of Thrones, sabi dyan po. Kita ninyo, Russia, China,
Islamic nations, Europe, USA, the king of the north, Russia, the king of the east, China, the king of the south, Islamic nations, the king of the west, Europe and USA. Nasusulat na po ang future. At in the end, mga kababayan, in the Battle of Armageddon, in the final Game of Thrones, kasi di ba, kaya po mga kababayan yung China, nag-flex ng kanyang military muscle po. Kasi gusto niyang palitan yung the old world order. Gusto niyang palitan yung Amerika as the number one superpower. So that is the Game of Thrones, mga kababayan. Pag pinakinggan ninyo itong preaching about the future, prophecy, napakalinaw po ang sinapit ng China with 200 million army. Ubos po yung kanilang army. Pakinggan ninyo yung porsyon ng preaching, mga kababayan, ni Pastor Jan Hagi about the King of the East para hindi po kayo mag-alala kasi may paglalagyan po talaga yung China. He's going to survive miraculously, emulating the death and resurrection of Jesus Christ. And he's going to rise up, and he will have the Hitler disposition toward the Jews. He's going to try to annihilate them. The Jewish people will be moving toward Petra. Remember, this is what Jesus said. When you see this happening, run to the mountains and get there. Kala ninyo, yung magiging sentro ng ng gera dito po. Hindi po, mga kababayan, hindi po dito sa West Philippine Sea maglalabo-labo ang mga bansa. It will be in Megiddo, in Israel. Alam ba ninyo yung China, anti-Israel, just like Russia and the Islamic nations. Yung Europe naman po, akala ninyo pabor sa Israel. Kasi most of these European countries, kilala na mga Christian countries, Christian nations. Alam ba ninyo na dyan po lilitaw yung Antikristo? Kaya magsasabong po yung mga bansa, the Islamic countries, the Russian forces, the European Union with America combined, kasi magkakaalyado sila kung saan lilitaw yung Antikristo. And the King of the East, China, mga kababayan, magsasabong sila in the so-called final conflict, the Battle of Armageddon. Ito yung sinasabi dito, mga kababayan, sa prophecy as discussed by Pastor Jan Hagi. As the Antichrist begins to move this massive military armada toward Petra to get the Jewish people, his intelligence comes to him and says, there are 200 million Chinese. 200 million Chinese. 200 million army, mga kababayan. Up the Euphrates River, and they're going to head us off. Then comes the Battle of Armageddon. These two massive armies meet and they collide, and the blood flows to the bridle of a horse. Ang dadanak pong dugo ng mga armies, mga kababayan, na magsasabong doon sa Battle of Armageddon, the armies of the Antichrist and of the King of the East, hanggang bridle of the horse. You see, ganon karaming dugo ang babaha during the final conflict. Kaya kalma kayo rito. Kala ninyo dito po magsasabong. Hindi po doon sa doon sa Megiddo. Hindi po dito magsasabong. You see? Kaya yung mga military analyst po na laging nagsasabi na ito po flashpoint itong West Philippine Sea, girian man lang po ang mangyayari rito. Kung baga magkaputukan man, mga kababayan, dito sa ating lugar, it could be a limited war. Hindi talaga yung labo-labo na dito po sa ating lugar magkakaubusan. Hindi po dito magkakaubusan.
Doon magkakaubusan po kasi ang sentro talaga po ng conflict is in the Middle East. It is in Israel. The most hated nation in the world. Naintindihan na po ninyo? Kaya huwag tayo masyadong praning. Di ba? The horror of it is beyond the ability of the human tongue to describe or for the mind to grasp. And as they are fighting and destroying one another, as God is defending the Jewish people, suddenly there is a final invasion. It is not from the north, the south, the east, or the west. It is from heaven, where Jesus Christ in Revelation 19 splits the eastern sky, mounted on a milk-white stallion, followed by the armies which are in heaven, which are the bride of Christ, which are the Old Testament saints, which are all the holy angels. And he's descending on the earth, and he opens his mouth, and out of his mouth comes a two-edged sword. It is his spoken word. It was his spoken word that created the earth. It was his spoken word that raised Lazarus from the dead. With his spoken word, he's going to smite the enemies of Israel, and they're going to be crushed. He will take the Antichrist and the false prophet and throw them into the lake of fire. He will put his foot on the Mount of Olives. It will split in half. He will walk across the Kidron Valley up to the Temple Mount. He will sit on that throne, the throne of his father David, because he is the King of all kings, and the battle of thrones has been won by Jesus Christ, the Son of the living God, giving praise in the house of the Lord. Yan po ang totoong mangyayari po, mga kababayan, very, very soon. Ang tatapos po ng armies ng mundo na walang tigil sa paggigira, laging may labanan dito sa ating mundo, are the armies of our Lord Jesus Christ from heaven mismo. Siya yung tutuldok ng lahat ng conflict in this world. Mawawala na po ang giyera kasi all the armaments will be destroyed. And that is the beginning of the New World Order na totoo. Kung saan ang king ay iisa na lang po ang king. Hindi tulad ngayon, we have multiple kings in the world. Kundi yung King of Kings and Lord of Lords, yung ating Panginoong Jesucristo. And He will reign for 1,000 years. Iyon po ang tinatawag na millennial kingdom. Ito pong nakikita natin na mga away ng mga bansa, yung mga lindol, yung mga climate change, mga disasters na tumatama. Ang tawag dito sa Bible po, birth pains. Kung sa buntis mga kababayan, malapit na kasi yung buntis mga anak, referring to our Lord Jesus Christ, na malapit na pong bumalik. Kaya sabi sa Bible, there will be wars and rumors of wars. These are the signs. Famines, pestilences, earthquakes in diverse places. Yan po ang description mga kababayan ng papalapit na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya huwag kayong nagtataka kung bakit binubuli tayong binubuli ng China. And we can observe conflicts all throughout the world. Wars and rumors of wars. These are all signs. Mga kababayan, all these things must come to pass, sabi nga. But the end is not yet. Kaya do not be troubled. Yan ang abilin sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kailangan tayo maganda. Hindi lang physical, kundi ang napaka-importante po, spiritual preparation. Be saved. Kailangan siguraduhin nating ligtas ang ating kaluluwa. Accept our Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Para tayo po ay siguradong ligtas. At hindi po, mga believers po, hindi papasok sa tribulation period as described in the Word of God, as described by Pastor John Hagee, that will come. For we are not appointed unto wrath, but to obtain salvation to our Lord Jesus Christ. Kaya nga po ang tawag sa Kanya, Savior. Tama po, mga kababayan? Ayan man lang po, napasirmon tuloy tayo. Anyway, Easter Sunday man ngayon, so napapanahon din po na mag-share tayo ng Word of God. Ayos pa, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.